We offer this Holy Mass, ating inaalay itong misa sa YFI Sacred Heart Lagro, sa mga nanonood ng live stream nitong Holy Mass sa TikTok, at sa mga for vocation and perseverance of the Franciscan Friars of the Immaculate, and para sa kaluluwa ni Fra Anselmo Maria Orea, at sa kagalingan ni Alex Prado, at sa lahat ng mga intensyon ng mga nanonood at manonood dito sa live stream ng Holy Mass. Tayo po ay nasa Sabado ng ika-4 na linggo ng 40 araw ng paghahanda. Ngayon po ay unang Sabado ng buwan ng Abril. Kaya po, ino-offer din natin itong misang ito para sa Immaculate Heart of Mary. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawat tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya na wala nang makaalala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan, nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang magiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po siya sa inyo, ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway, tinutugis nila ako, hindi sila naglulumbay. Kapag ako ay inabot, sila'y leon ang katulad. Tatangiin nila ako sa malayong itatakas.
At kung ito ang mangyari, pihong walang pagliligtas, duduruin nila ako, lulurayin walang habag. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humahatol ka sa panig ko, yamang ako hindi masama. Pigilan ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila. At sa iyo ay dilingin ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sino mang gaway linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat, sa salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag, sa tiyaga'y aaning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay nga ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas." Sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawan na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. "Bakit hindi niyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya." Kayo man ba'y nalinlang din? Tanong ng mga pariseyo. Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di mo na nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksik ka't makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating pong Ebanghelyo ay nakita natin bago ang lahat magandang umaga sa ating mga nanonood sa ating live stream sa TikTok at sa mga manonood din ito sa replay at sa ating pong Ebanghelyo nakikita na natin yung pong mainit at hindi magandang pagpuna ng mga eskriba, ng mga pariseyo tungkol sa ating Panginoon, no? At nakita po natin na kahit na yung mga kawal ng templo ay naniniwala, no? Medyo nakukuha na nila yung turo ng Panginoon. Ganun pa man, no? Yung mga pariseyo at mga pinunong saserdote ay dinidiscourage nila, no? Ibig sabihin, pinapawalang bisa nila, no? Yung mga naririnig
tungkol kay Jesus, no? At yung isa pa nga, no, isang Pariseo ay masyadong sabi nga niya, sinumpa, no, nagsabihin hindi maaari na magkaganon, no? Buti na lang, nandun pa rin si Nicodemo. So kung kilala niyo si Nicodemo, sino siya? Siya yung patagong lumapit kay Jesus, no? Na nagtanong, no, na paano ba maliligtas, no? At sabi nga ng Panginoon, no, ikaw ay hindi ka maliligtas hanggat hindi ka muling isinisilang, to be born again. Minsan iba akala, no? Lalo na yung mga sekta, akala nila nung sinabi ni Lord na maging isilang muli o born again, ibig sabihin lumipat ka ng relihiyon. Hindi. No? Nung sinabi ng Panginoon, kailangan isilang kang muli, born again, ibig sabihin nun ay walang iba kundi ang sakramento ng binyag. No? Kasi nung panahon ni Jesus, no, wala pa man yung binyag. No? Hindi katulad ngayon na meron na talagang binyag. No? At ang tunay na sakramento ng binyag, no, ay itinatag ni Jesus sa kanyang nag-iisang simbahang tinatag. Walang iba kundi ang simbahang Katoliko. No? The Holy Roman Catholic Church. No? At makikita natin, no, na ipinagtanggol ni Nicodemo si Jesus, no, sa gitna ng mga nagpe-persecute sa kanyang mga authority noong time na yon, no? At ayun nga, no, sabi nga niya, labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao na di mo na nililitis. Merong isang magandang libro, hindi ko lang alam kung naiwi. Meron pa sa sa mga mga bookstore. Pero usually nagtingin ako sa National at sa St. Paul, parang wala na. Yung isang libro na Italian siya, nag-translate din yata sa English, about sa trial ni Jesus. Siguro magandang yun, magandang basahin yun, ngayon na mag-Holy Week, panahon ng Quaresma, yung kung paano hinatulan ng hindi tama, injustice sa Panginoon. No? Wala nang due process. May due process ba sila? Nagkaroon ba ng due process? Parang wala, di po ba? At the same time, napakaganda ng libro, no? Kasi pinakita, mismo mga Hudyo, no? Pinakita mismo yung mga Hudyo sa panahon ni Jesus, nagsasabi na yung kanyang pagtakip, no? Walang warrant of arrest. May warrant of arrest ba siya? Anyway, tanong natin kung may warrant of arrest yung pagkuha kay Lord. No? Ayun, no? So kinuha si Lord, no? Kinuha siya, no? At nilitis ng mali ayon sa mga mismo mga Hudyo rin, no? Mga eksperto. At makita natin na bagamat si Nicodemo, tinatry niya na ipagtanggol si Jesus, wala siya nagawa dahil marami yung kanyang mga kasama na mga against kay Lord. No? At hindi lang yun, nakipagsabuatan pa si Judas. So, yun lang, no? Malaki na rin sa mga kalaban ni Jesus. No? Dahil mismo isa sa kanyang mga apostol, disipulo ang nagtaksil sa kanya. No? Sabi niya, no? Wala siya, tawag dito, ipinagkanulo niya sa 30 pirasong pilak. Panginoon, no? Yan nga yung kinakanta rin yata sa pabasa, no? Tungkol sa pagkakanulo ni ni Judas, no? At yun, makikita natin na
Ano naman ang aral? Ano naman ang itinuturo nito sa atin bilang Kristiyano? Marami. Una sa lahat, na huwag tayo magpapadala sa sinasabi ng mga tao. At kahit gaano ka pa kabuti, kahit gaano pa yung ginagawa mong magaganda, alalahanin mo, meron pa rin tao na pangit ang tingin sa iyo. Meron pa rin tao na magpa-persecute sa iyo. Sabi, ano ba yun si Father? Ay, si Brother. No? At kung magpapadala ka sa mga marites at mga Tina, kilala niyo si Tina, no? Mas grabe daw kay marites yun. Kilala niyo si Tina? Tinatraidor ka pag nakatalikod. So, mas mahirap si Tina. Kaya si Judas, kasama ni Tina. Kasi, ano niya si Lord, no? So, ano man ang sabihin, ano man ang sabihin nila. So, ano man ang sabihin nila ng mga tao, ang importante ay kung ano ang sasabihin ng Diyos sa iyo. No? So, huwag kang magpadala sa sasabihin nila. Tingnan mo lang yung sarili mo, tama ba yung ginagawa ko? Yung ginagawa ko ba ay ayon sa turo ng Panginoon? Kung yun ay ayon sa Panginoon, yung ginagawa at turo, bakit ka mababahala? Bakit ka magpapa-apekto dun sa mga tao na nakapaligid sa iyo? No? Kasi lalo-lalo na, no? Yung mga tao ngayon masyadong sa social media. No? Pagkagising pa lang sa umaga, yung ibang hinahanap na, tinitignan na, ilang kayang likes dun sa post ko? Ilan na kaya yung nag-share? Mga ganun, no? O di kaya, no? Sa mga kabataan, no? Yung tinatawag na peer pressure, alam yun. Huwag naman sana, no? Kasi yung peer pressure, yung bang iaano ka, no? Yung para bang, ay, weird yan si Brother, ay, weird yan, no? Yung para bang, ipupuli ka, ipupuli ka na dapat tanggapin mo kung ano yung panahon ngayon, no? Huwag kang, huwag ka lang masyadong pakatasan, no? Ano naman mangyayari sa iyo, para ka naman magpapari, huwag ka lang, no? Huwag ka na magsimba, nagsimba ka na nga sa linggo, magsisimba ka na naman sa so, yung mga ganun ba? So, huwag tayong magpapadala sa ganun. Kung hindi, no? Ipagpatuloy natin yung kalooban ng Panginoon sa atin. Pagpatuloy natin yung ating pagiging tunay na Kristiyano. No? At tingnan nyo, darating ang panahon, no? Kita mo si Jesus, no? Nandun pa rin si Nicodemo na naging disipulo din niya, no? At the end. So, tatawagin, no? May gagamitin pa rin si Lord, huwag kang mag-alala. Kung may mga nagpe-persecute sa iyo, meron pa rin mga taong nagtitiwala sa iyo. Meron pa rin gagamitin ng Diyos ng mga tao na siyang mag-i-encourage sa iyo, na siyang mag-tataas sa iyo. Yun ang dapat mong isipin, yun ang dapat mong pakinggan, yung mga taong nag-encourage sa iyo, yung mga taong tumutulong sa iyo na ikaw ay lumago. No? At higit sa lahat, yung pagdarasal at saka pagsisimba, no? Makatulong sa iyo yun. No? So, atin ang ipagpatuloy ang ating banal na misa. Hingin natin sa mahal na Birheng Maria sa kanyang Immaculate Heart, ang kalinis-linis ang puso ng mahal na Birheng Maria, na tulungan tayo na gawin ang mabuti at tama ayon sa sasabihin ng Panginoon sa atin at hindi tayo magpadala sa mga sasabihin ng mga marites, ng mga tolits at mga kapatid ni Tina. Offertory.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway, ay mapahinuhod nawang sumunod sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming silang bilang makaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Inapanang napahiling ko sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus na naiiwan, iligtas mo kami tanan. O Jesus na naiiwan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuli sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa
niya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Luigi. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magtuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sa dugo ni Yesu Cristo ay natubos lahat tayo. Napakabuti niyang tao bilang maamong kordero nagligtas sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang, nagpapaging dapat na kami kalugdan mo. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang.